Hello and good morning, everybody. Okay, Ma'am Stephanie, are you good? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I will be requesting Nakalive everybody na to po kita. please put your audio on mute. All right. Good morning, everyone. Hello and good day. Welcome to our orientation for the school year 2020-2021. My name is Laurie Rodriguez, and I will be your host and moderator in today's event. We would like to welcome our participants and viewers because we are live on Google Meet and also on our Facebook account. Before we proceed, let me explain the mechanics of our virtual orientation. We will be having successive presentations from our keynote speaker. He will be discussing relevant information about the enrollment period, such as schedule for the next semester, requirements for enrollment, tuition fees, and withdrawal of enrollment or cancellation of enrollment. He would also talk about learning modalities, the schedule and procedures of examination, and the graduation rights for the fourth year's students. As he explains all of this important information, may I request all the participants on Google Meet, please put your audio on mute. Allow our keynote speaker to deliver quintessential information so that you will be guided accordingly. If in case you have a question, don't worry. Part of our program is a live question and answer portion, or you can write questions on our chat box and on our Facebook Live. Again, may I request, I am still hearing some audio on the background. Please put your audio on mute, students. All right. I will not proceed until I'm still hearing some audio on the background. Please put your audio on mute. Ayan, thank you very much. As I was saying, our keynote speaker, he will also talk about the learning modalities and the schedule and procedures of the examination for the next semester and the graduation rights for our fourth year students. As he explains all the important information, may I request all the participants on Google Meet, please put your audio on mute. Allow our keynote speaker to deliver quintessential information so that we will be guided accordingly. If in case you have any questions, part of our program is a live question and answer portion where you can write questions on our chat box and Facebook Live. We will collect all of those questions and I will read them to our keynote speaker. If by chance we run out of time, we have a survey form where you can write other concerns and questions and we will hand them over to our keynote speaker. If in case you miss portions of this virtual orientation, you may view this as a Facebook video or check our YouTube channel, which is RG De Castro Colleges, and on our website, which is www.rgcc1950.weebly.com. For our student handbook and library handbook, you can download it on our website. We will also be posting a downloadable link after our presentation. At the end of our virtual orientation, we will be having a photo op with all of the participants in Google Meet. For those of you who have just tuned in, welcome. We actually started on Google Meet and now we are currently live on our Facebook account. Since we are here, we would also invite your guardians and your parents to participate. As of the moment, we have around 90 participants on our Google Meet. And since we are currently live on Facebook, you can share this link so that others can also see and be informed on what will transpire on our next semester. Just for a quick acknowledgement, the early bird for today's orientation
I would be naming those early birds who signed in before the scheduled meeting at 9 o'clock. I would be naming them, some. I would like to acknowledge Miss Donna Gabris, Miss Irish Flores, Miss Rosaline, Miss Joy, Miss Tana, Alicia Joy, and Irish. Congratulations, guys. Thank you very much for attending this orientation as an early bird. All right. Now, we have on the line right now, we have our dear administrator, school administrator, Mr. Unides Pilingon, to deliver the messages for our agenda for today for the enrollment period, the opening of classes, the different modalities that we have, and the schedule of examination, and of course, the graduation day. So, Tel, Thank you, the floor Lord. is yours. Thank you. Welcome po. Good morning, everybody. Our RTC Good morning. student. And also, magandang umaga din sa lahat ng mga parents na nakikinig din ngayon sa orientation natin. Napakahalaga, una, dala nyo parents nyo dyan. Okay? Dapat kasama nyo. Okay, itago ito, mga estudyante ha, para hindi tayo magkakatulong ngayong susunod na semester. Okay, ang issue natin ngayon, mga concern natin, about the enrollment, the opening of classes, the modalities, schedule of examination, and the graduation day for our fourth year students. Okay? Unahin natin yung enrollment. Okay? Ang schedule ng enrollment, tandaan niyo ito, kasi bihira lang tayo magkikita sa school. December 7 to 17, 2020. O, next month na po yun, right after your final exam. Okay? Tandaan nyo po, napaka-iksi lang po ng panahon ng enrollment natin. Kaya, sabihan nyo na kaagad parents nyo, na mama, after po ng finals namin, kailangan ko na mag-enroll kaagad para makapamili ako ng maayos na schedule. O, maliwanag yun, mga estudyante ha, at mga parents ha. O, papaalam namin ito sa inyo. Okay? Now, ang oras, okay, schedule from 8:30 to 11:30 in the morning and 1 to 4 p.m. Okay? Yun lang po ang oras ng enrollment natin. Okay? Hindi kayo lahat pupunta sa school. Kailangan natin hatiin ang population natin sa dami natin. Okay? Una, yung first year. First year education, elementary and BSE. Okay? December 7 and 14 only. Mondays yun. Yung first Monday and second Monday of December will be your ano to? Sorry okay? So for first year level, December 7 and 14. Okay? Wala na pong iba. Kaya pagandaan lahat ng mga first year ito. Okay? Second year, December 8 and 15. Yun, Tuesday yun. Okay? Second Tuesday and third Tuesday of December. Okay? Third year, level, December 9 and 16. Sa lahat ng third year ito. Diyan lang kayo pupunta sa araw na yon, ha? I'm referring to regular students. Okay? Fourth year, December 10 and 17. And for the irregular students, transferees, unit earners, lahat ng irregular o nag-repeat, December 11 kayo. Wala na pong iba. Okay? Kaya, we have to follow this enrollment schedule para hindi tayo mapiperwisyo sa school. Okay? So, maliwanag yun ha. Record nyo na lang yan lahat. Next, requirements.
sa mga first year, ang dami nag-enroll ng first year na walang Form 138. Remind ko lang kayo, you cannot enroll the second semester without Form 138. Yung lahat ng nakiusap sa akin, dahil sa sabi ninyo, tupalo na lang kasi nasikaso pa ng advisor ninyo, o pinagbibigyan kayo dahil sa pandemic. Pero ngayong second sem enrollment, kailangan dala nyo na yung Form 138. Yun lang ang paraan para makapag-request tayo ng Form 137 or permanent record sa dati nyong school, senior high school. Okay? Kaya pinapaalala ko rin doon sa ibang estudyante na walang Form 138 na hindi naman pala talaga graduate pa. Okay? Wala kayong magagawa kundi kumuha nito o di kaya mag-stop. Okay? Yung hindi binigyan ng Form 138, posibleng mayroong financial obligation or whatever doon sa previous school, you have to settle your obligation para mabigyan kayo ng Form 138. Kahit naka-enroll na kayo dito na wala kayong Form 138, hindi pa rin kayo makakagraduate. Bakit? Pag hindi kami makarequest ng Form 137, yung kasi ang nasa position pa ngayon ng senior high school, okay? Ng mga schools, hindi rin kayo may apply for graduation. Okay, so wag nating i-shortcut. Kung wala talaga tayong Form 138 kasi hindi pa tayo tapos o may bagsak pa tayo, wag tayong magpilit na mag-enroll sa college. Okay, tandaan nyo yun, hahanapin ko na ngayong enrollment ang Form 138. Kung available na rin ang Form 137 ninyo, binigay na ng advisor sa inyo, i-surrender nyo na rin sa school ngayong enrollment. O, maliwanag yun. Next, para sa mga transferee, yung magka-transfer pa lang, kailangan nating mag-submit ng honorable dismissal. Saan galing yung honorable dismissal? Dati, sa dating yung school. Humingi kayo doon ng honorable dismissal, mag-request kayo. Pag binigyan kayo, ibig sabihin, pili na kayo mag-transfer sa ibang school. Pag hindi kayo binigyan, ibig sabihin, manatili kayo doon. Okay. Yung mayroong honorable dismissal, pero hindi pa nag-submit ang school ninyo ng transcript of records. Nag-request na kasi kami doon. Yung kaputol ng honorable dismissal serve as request form. O, pinagdala na namin, binalik na namin. Hindi pa nag-reply yung school ninyo. Possibly, may mga instances na nabigyan ng honorable dismissal, yun pala, na-found out later on na lang na mayroon pa pala silang bayaran or may mga requirements pa silang hindi na i-submit doon sa dating school. Kaya, asikasuhin natin ito. Particularly, sa 4th year ngayon, pag wala kayong Form 137 or transcript sa mga transcript, you cannot enroll this second semester. Okay? Tandaan natin yon. Next, pictures. Magbigay kayo ng 3 pieces na 1 by 1 picture. Anong klaseng picture? For identification. Hindi maraming mga background at mga pangit na background. Dapat clear, maayos, madali kayo ma-identify. Hindi kayo naka-sunglass, hindi kayo naka-sombrero. May mga iba kasi nagpapakit sa picture eh. Hindi po yun pa Facebook. For identification yun, kaya mag-submit kayo, mga wala pa. Okay, alam nyo kung nag-submit na kayo, hindi pa. Alam na namin yung hindi nag-submit sa dami ninyo. Pero yung sarili mo, tiyak alam mo kung nakasubmit ka na ng pictures mo, okay? Last, photocopy of PSA birth certificate. Sir, wala pa akong PSA. Meron ako dito, LSO. Yun na yun. Okay? Ipa-photocopy nyo ng clear, yun ang isubmit nyo dito sa school. Ulitin ko, sa lahat ng estudyante yun. Pero pinaka-importante ngayon ang 4th year. Okay? Yun ang mga requirements na kailangan ng school. Hindi namin kailangan, hindi masyado importante sa amin ang, how do you call this, certificate of good moral character. Hindi kailangan masyado yun. Okay? Or police clearance, wala nun. Kami nang bahala sa inyo. Kami nang bahala. Okay. So yung apat na yan, kailangan nyo na mag-meet nyo sa amin ngayong enrollment. Next, yung procedure natin, para hindi tayo magkakagulo dito sa campus, okay?
simple lang gagawin ninyo. Kung talagang mag-enroll kayo, ito ang susundin ninyo sa araw na pumunta kayo dito. Kung hindi naman kayo mag-enroll, huwag kayo pumunta ng school. Okay? Kasi baka magkaroon lang tayo ng problema sa COVID-19. Number one, bayaran nyo muna ang down payment ninyo. So, saan kayo pupunta? Of course, doon sa cashier's counter. Okay? Down payment o di kaya, pa-fully paid kayo. Okay? Pagkatapos, pupunta kayo sa office ko, ipipresent niyo yung official receipt ninyo. Papakita nyo sa akin na nakapagbayad na kayo. Okay? And, ibigyan ko kayo ng registration form. Pagkatapos noon, pilapan niyo yung registration form. After nyo mapitapan yun, anuman ang mangyari, huwag nyo i-uuwi. Ibabalik nyo kagad sa office, doon sa cashier's waiting door. Ibigay nyo kaagad doon. Huwag nyo nang hintayin mga kasama nyo. By the way, upon presenting your official receipt, i-register na namin kayo doon sa schedule na gusto nyo. Okay? Kung anong gusto nyo schedule. Halimbawa, first year, block 101. Anong gusto nyo? Pang first half or second half? Okay? I-register na namin kayo doon. Unlike before, naka-enroll kayo sa block 101 and kami ang hahati kung sino ang pupunta sa first half at kung sino yung member ng second half. This time, kayo na mismo mamimili. For example, 40 students ang block 101 ang posible mag-enroll or pwede ma-accommodate. 40. Yung first half, 1 to 20. Yung second half, 21 to 40. Saan ka doon magre-register? Sa first half o sa second half? O ano ngayon kung sa first half kayo? Ang ibig sabihin, kapag magkaroon tayo ng face-to-face classes, papasok lang kayo dito sa school every Monday and Tuesday. Kapag nagkaroon tayo ng limited face-to-face. Okay? Yung second half, Wednesday and Thursday only. Ay importante yon. So, pag-aralan nyo mabuti ang schedule ninyo, trabaho ninyo, para pagdating dito, alam nyo na kung anong session kayo papasok. Kung anong part kayo doon sa block na yon. Sa first half or second half. Okay? So, fill upan nyo yung 4, submit nyo kagad sa office. Pagkatapos, hintayin nyo tawag ko sa inyo. Okay? Yun na yung huli na gagawin ninyo. Pagkatapos mo yung tawagin, uuwi na kayo. Mabilis lang po ang enrollment natin basta sumunod kayo doon. And isa pa, fill upan nyo ng mabuti ang form ninyo. Complete. For example, yung ID number, ilagay ninyo kasi yun ang ginagamit natin na tracking system para malugit ko kagad ang file ninyo sa office. Okay? Ilagay nyo kaagad yung ID number ninyo. Yung middle name nyo, kompleto, hindi middle initial. Okay? Isa pa, na medyo problematic doon sa nag-fill up ng form. Hindi nila alam kung anong school year ngayon. Diba? First semester. Walang school year kasi hindi alam. Ang school year natin, hindi po 2020 lang. 2020 to 2021. O, ganun ang school year natin, ilalagay niyo yon. Isa pa, yung contact number ninyo, ilalagay niyo rin ang contact number ninyo. Hindi contact number ng kung sino-sino. Hindi po yung kay mama nyo, hindi kay papa nyo ang contact number na hinihingi doon. Okay? Contact number nyo mismo. Bakit? Kailangan kayong una makakakuha ng information regarding sa klase sa school. Hindi naman si papa, si mama nyo, paano ko lang salawod si papa. O, di ba? So, hindi nyo malalaman. Okay? So, maliwanag yun, yung contact number, hindi kay papa o kay mama, kundi personal na contact number nito. Nagtataka naman ako. Pag hinihingan kayo ng number, ibigay nyo kay mama nyo. Pag hiningi ng boyfriend ninyo, joke lang. Ang ibibigay nyo kagad sa inyo, hindi kay papa. Di po ba? Sa school lahat yun, tinatanong doon na information sa inyo, hindi po kay mama ninyo. Okay? O kay papa. Okay. Next naman is tuition fee.
sana nakikinig dito mga parents ngayon. Kaya nililiwanag ko ng maayos ito kasi alam ko mayroong nakikinig na parents. Maintindihan niyo ito ng mabuti. Ang tuition fee ng school, alam ninyo bago kayo mag-enroll. Okay? Pinapaliwanag sa inyo, pinupost na namin dyan sa may counter ang schedule ng applicable fees ng lahat ng estudyante mula first year hanggang fourth year. Okay? And isa pa, nung mag-enroll kayo, tinanggap ninyo na gano'n na ang tuition fee ninyo. O, mga parents, alam ninyo na gano'n ang tuition fee. Hindi naman kayo bibili ng isang bagay na hindi nyo alam ang price. Alam nyo po yon. Kaya wag nating, pag dumating sa radyo, ipapaliwanag nyo sa radyo ngayon, mahal ang tuition fee, hindi namin kaya yon. Ba't nagkaganon? Ba't ngayong magbabayad na kayo ng tuition fee, nakapag-enroll na kayo, sa kaninyo sasabihin na mahal ang tuition fee, hindi namin kaya yun. At totoo, hindi naman mahal ang tuition fee. O, di mag-survey na kayo, sa lahat ng school, sa buong Sorsogon, o isama nyo na ang Bicol Region na kung mataas ba talaga ang tuition fee ng RGCC sa ibang private colleges and university. Okay? Kung gusto nyo ng mura at walang tuition fee, ay doon kayo sa State University. Doon tayo mag-i-enroll. Huwag natin isisiksik ang sarili natin sa isang bagay, pagkatapos at the middle, magkukomplain tayo, mahal. Mayroon kasi nag-complain sa amin minsan tungkol sa tuition fee. Hindi daw alam ng mama niya, sabi ng mama, hindi ko alam, nag-enroll dito ang anak ko. Ano ba ng klaseng ano yan? Hindi alam ng mama na nag-enroll yung anak niya. So para bagang ganito. Kaya hindi alam ng mama na mahal yung tuition fee sa RGCC. Ayun, wag mo lang kung mayroong maniniwala sa ganong ideya na hindi alam ng mama. Okay? Hindi ko na i-elaborate sa inyo kung magkano yung tuition fee natin, per year level, Pero ipakita ko sa inyo para na-record ninyo. Okay? Next. Sa withdrawal. Okay? Tingnan nyo na lang. I-replay nyo na lang yon. Yung down payment pala. Actually, ang tama talaga na system pag installment na pagbayad ng tuition fee, kung meron tayong 4 equal amount na pagbayad dahil sa mayroon tayong down payment, mayroon tayong prelim, midterm, and final, simple lang, i-divide nyo lang sa 4 yung total amount ng tuition fee ninyo para madali nyong ma-estimate kung magkano bang dapat down payment. Halimbawa, 8,000 ang tuition fee. So, ibig sabihin, upon enrollment, kailangan makapag-prepare na tayo or before enrollment, makapag-prepare na tayo ng 2,000 pesos as down payment. Parang ganun kasimple. Okay? Ngayon, kapag nakiusap kayo, hindi naman 2,000 ang kaya nyong i-down payment o pinagbigyan kayo ng opisina, halimbawa lang. Instead na 2,000 dapat, ginawa ninyong 1,000 lang. Pinagbigyan kayo. Pagdating ng prelim, ang sisingilin sa iyo, yung 2,000 sa prelim plus yung balance mo sa down payment mo na 1,000. So magkano lahat? 3,000. Ganun po ang mangyayari, tandaan natin yon. Ngayon, punta tayo doon sa withdrawal. Ito, nagkakagulo nung last enrollment natin sa withdrawal. Ito particular na binibigyan ko ng emphasis doon sa mga first year at sa mga parents po ng mga first year students. Makinig kayo mabuti. Yung withdrawal po natin, based doon sa manual ng check, mas mababa pa rin siya kung ikumpara. Kasi sa check, mataas ang charges kapag tatanungin mo sila kung magkano ang charge kapag nag-drop kayo. Sa atin, on the first week of classes, 10% ang i-charge sa'yo. 10% ng tuition fee mo plus yung miscellaneous kasi non-refundable po yung miscellaneous. Kung nakalagay po yung sa handbook, okay? Mag-distribute kami ng handbook sa mga first year ngayon, tandaan niyo po yon. 10% ng tuition fee mo, yung tuition fee na yan, yun yung amount na nakuha when you multiply the number of units times the
amount per unit, which is 271.25. Okay. So yun ang tuition fee. 10% of that plus yung miscellaneous na 1,719, yun ang hindi mo na may balik sa inyo. So, tandaan natin yun ha. Regardless of whether or not you actually attended classes. Tandaan nyo yun. Halimbawa, nag-enroll kayo on the first week of classes. Okay? Monday, nag-enroll kayo. O, nasa first week na yun ng klase. Okay? Kinabukasan, Tuesday, nag-drop kayo. Mag-charge na kayo ng 10%. Bakit? Nakatungtong na tayo ng first week of classes. Tandaan natin yun. O, maliwanag sana yun. O, halimbawa, nag-enroll kayo. December 7. Pagdating nung January 11, nag-drop kayo, mag-charge na kayo ng 10%. Hindi pa naman po ako siya pumasok. Mamayang hapon pa po ang klase namin. Hindi pa po kami. Hindi yun ang pinag-uusapan. Basta nakatungtong tayo sa first week of classes, maski na mamaya pang klase mo, matcha-charge ka ng 10%. Ganun po. Ha? Naintindihan sana natin yon. Next, on the second week of classes, ha? Nag-drop kayo. Ano na yan? January, ano na yan? Second week of classes. 20% ang matcha-charge sa inyo. Kung, halimbawa, 10,000 ang tuition fee ninyo, may 2,000 kayo na charge plus miscellaneous fee. Yan. Regardless kung nagpasok kayo, hindi kayo pumasok. Meron kasing iba pumasok, third week of classes na. Totoo naman, hindi siya pumasok. Pero hindi po ang babayan kung pumasok ka o hindi, o kung kailan ka pumasok. Ang pinag-usapan natin, nagsimula na ba ang klase sa RGCC? Ano na? On the third week of classes, third week ito, full charge na po kayo. Ibig sabihin, babayaran nyo na po yon lahat. Hindi naman kayo sisingilin kung wala na kayong pabayad. Pero hindi maibibigay sa inyo ang requirements na kailangan nyo to transfer to other school o di kaya requirements for employment kung magtatrabaho na lang kayo. Hindi po maibibigay sa inyo yun hanggat hindi nyo babayaran yun. Nililinaw ko ito, sana nakikinig ang mga parents. Hindi po ito gawa-gawa ng RGCC yung policy na yan. Sa CHED, kung babasahin ko sa inyo sa CHED, on the first week of classes, 25% ang matcha-charge sa inyo. On the second week of classes, 50%. Ang layo 20% lang sa atin. On the third week of classes, pareho lang kami. Full charge ang sinasabi nila, sa atin full charge din. Okay, sana maintindihan natin, estudyante tayo, and we are matured enough, responsible enough. Tanungin natin ang mga bagay na yan, hindi tayo padalos-dalos para ba tayo elementary na nung mag-klase, saka lang nagtaka. Mayroon palang ganun. Kaya nung nakaharap namin yung mga parents, kung nagtataka sila, tulungan nyo kami, paliwanag sa parents ninyo. Kasama yun sa training natin, okay? Sa school. Yan, sa withdrawal yan. Next, opening of classes. By the way, bago tayo pumunta dyan sa opening of classes na yan. Sige. Ang opening of classes natin, January 11 po. Di ba? Dali-dali, ano? Mabilis lang, ano? Yan. And, regarding po dito sa schedule ng mga opening natin ng classes at saka ang closing natin, submitted po ang kalendaryo natin sa CHED. Alam po ng CHED kung kailan tayo magsisimula, matatapos. Okay? Kaya magsisimula tayo ng second set. This is school year 2020-2021, January 11 as approved by CHED. Yung calendar natin. Ngayon, doon sa opening of classes natin, meron tayong gagamiting modalities pa rin. Ano? Ito, gusto ko sana ito, babalik na yung limited face-to-face natin. Kung posibleng mangyari. Alam nyo kung bakit? Wala na pa rin tatalo sa in-person na lecture. Wala na pong tatalo doon. At
kung alam niyo yon. Okay? At alam ko kung paano nyo nilalaro ang klase sa online. Kaya ang iba hindi nakakapunta dito, pinapapunta kayo ng teacher ninyo kung may problema kayo sa online classes ninyo ngayong person na ito. Napakabihira ang pumupunta sa opisina. Bakit? Mahihirapan kayo magpaliwanag kung bakit nagaganyan. Kung malapit ng file, saka nagparangkat na, sir, kaya hindi ako nakaka-atin ng online classes kasi transfer na po ang exam. Bakit ngayon ka na bawal ba pumunta sa school para ipaalam sa management na hindi ako maka-attend ng klase ba kasi nawalang cellphone ko, nasirang cellphone ko. Hindi bawal. Gagawa kayo ng paraan na makapunta kayo sa school kung talagang wala na kayong cellphone. Okay? Huwag nating gawing huwag nating laruin. Huwag nating lansihin yung mga teacher natin na basta na lang natin sabihin, wala tayong cellphone. Okay. So, ito, lang naman ito. Yung limited face-to-face natin. Kapag ilokihan tayo ng IETF, batay din naman ito sa sinabi ni Dr. De Vera na magkakaroon ng limited face-to-face sa January pa. Malapit na po yun. Sana huwag na magbago yun. Okay? Kung mangyari yon, ito ang mangyayari na gagawin natin. Yung first half ng class, halimbawa, ano ka mang block na punta. Yung first half doon, papasok lang every Monday for NWF subjects niya. And every Tuesday, para doon sa mga TTH na subject niya. Iba ito doon sa person natin. Okay? Na naudlot. Okay? Iba ito. Sa person natin, nagsimula tayo ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. This second semester, binago ko na. Monday for MWF, Tuesday for TTH. So, ibig sabihin, 2 days lang kayo pupunta sa school. Yun ang sinasabing limited face-to-face. Limitado ang pagpunta sa school at limitado ang number of students per class. Kaya, first half lang ang papasok dyan. Kaya, kung gusto mong mapunta ka doon sa first half, Monday and Tuesday, kailangan pag enroll mo dito, sasabihin mo sa akin, dito ako sa number 1 to 20. Kung gusto mo naman sa second half, Wednesday for NWF, Thursday for TTH. Okay? Kung gusto mo naman doon ka sa second half, magre-register ng name mo. Halimbawa, ang second half nag-start ng 21. O, 21. O, doon ka mag-register. Bibigyan ko kayo ng rights na mamili kung anong gusto ninyo. Okay? Pero pag nagsimula na tayo ng ganon, anuman ang kasunod na event sa buhay ninyo, huwag niyong i-request sa akin na ipag-uwi ko po siya kasi pinanggap ako sa Wednesday at saka Thursday na work ko. Lipat na lang ako sa Monday at saka Tuesday. Hindi po ganon. Maliwanag yun ha? Maliwanag yun. Ngayon, kung hindi yun possible na limited face-to-face, wala naman nakakaalam. Ang totoo, hindi natin alam bukas eh. Paano kung magkaroon ng problema naman sa pandemic? Ha? Balik tayo sa online. Okay? Ang totoo, kahit naka-limited face-to-face tayo, hindi pa rin natin isi-set aside yung online. Ang online, continue. Pero kung sakaling hindi tayo payagan sa face-to-face, pure online tayo, kagaya ng ginagawa natin ngayon. But this time, hindi na po tayo doon sa typical natin na ginagamit na Google Classroom, kundi doon tayo sa G Suite natin, Education, Google Classroom. Registered yon. Okay? Nakarestro yun, kaya hindi natin pwedeng gamitin ang pangalan ng kung sino na gusto natin. Okay? Doon, ang nakarestro na pangalan mo, yun talaga ang tunay na pangalan mo as registered sa files ng RGCC. Kasi yung mga pangalan nyo sa dati nating classroom, iba-iba. Okay? Kahit advisean mo na magpalit, ayaw magpalit. Ganon sila katitigas. This time, sa Google Classroom natin, G Suite yun, ang totoo, last month pa lang, first week pa lang siguro ng November, October pa lang,
before maging ng October, talagang nagkaroon kami ng meeting ng teachers na i-develop na yung LMS doon sa Google Classroom. Para pag-start ng klase natin sa second sem, available na lahat ng materials. Magsisend na lang sa inyo. And don't worry about number of activities per classes ninyo. Pag-uusapan namin yun bukas, meron kami meeting bukas. Kung may complaint tungkol dyan sa mga online class, mga activities na natatamtakan daw kayo, hindi ko naman agad-agad tinatanggap na totoo yun. Bakit? Wala naman nagpupunta dito para magsabi. Di ba? Merong ilan-ilan. Nagpaliwanag dito na ganito daw, Sir, medyo grabe daw magbigay ng activity. O. Di ba? Pag nagbigay daw ng activity sa online, may time limit daw. Bakit? Bago pa ba sa atin yung time limit na yan? Nung may face-to-face classes tayo, di ba, meron tayong mga quizzes na short quiz, binibigyan lang tayo ng certain amount of time para matapos yun. Nung mag-online, bago na sa atin. Ano sa tingin niyo? Hindi po. Unang bago doon, kung bibigyan tayo ng time frame doon sa activity natin, tama lang yun. Ngayon, kung hindi stable ang internet natin, pakipag-coordinate kayo sa teacher ninyo, sir. Hindi kami makakaano ngayon, makakasubmit dito, nagka-problema ang internet sa amin. O. Yung iba naman, sabi, hindi tinatanggap ng teacher yung paliwanag. Pupunta kayo sa opisina. O yun yung responsible na estudyante. Hindi ko pinalit pa po lang yung ilang buwan, saka ka nagsasabi, sir, paano doon sa, gano'n ha? O, bawal yun ha? Okay, sa online class natin, yung whole class na yan, yung buong block, papasok siya dito every Monday and Wednesday, 2 araw lang. Papasok pala siya sa online, 2 araw lang, for MWF. By the way, sorry, hindi pala ito Monday, Wednesday, and Friday pala. Sorry ha. No, NWF, yun namang TTH natin, gagawin na natin TTHS. Tuesday, Thursday, Saturday. Take 1 hour lang. Okay? Ulitin ko ha. Yung isang subject, papasukan ninyo pag MWF 3 times a week. Monday, Wednesday, and Friday. Okay? Yun naman TTH nyo, sa dating arrangement, twice a week lang, pero take 1.5 hour. 3 hours din yan ang equivalent. This time, gagawin na lang take 1 hour lahat. Okay? Pero Tuesday, Thursday, and Saturday. Pero pag-usapan pa namin yun. Pero ang sure, Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday. Ang sure na. Okay? Sa online class yon, para hindi tayo masyado nagugulo. May enough time kayo para gawin yung activities ninyo sa online. And, isa pa, hindi-discourage ko na rin na gumamit ng GC sa classes ninyo. Okay? Gagamitin nyo lang ang GC para lang makicommunicate doon sa teacher ninyo. Pero, ang klase po hindi gagawin sa GC kundi sa Google Classroom. GC din yun. Hindi doon sa group chat ninyo gagawin yung classes sa second sem. Okay? Sa Google Classroom lang. Para lahat ng ginagawa ninyo talagang recorded talaga doon sa Google Classroom account. Meron kasing iba, ginagawang dahilan yung group chat. Nag-send daw siya doon. Nag-send daw siya doon. Wala naman nag-appear na activities doon sa sa teacher niya. Kaya sa Google Classroom tayo. Ano gagawin natin doon sa group chat natin? Hindi kayo makipag-communicate doon. Sabihin sa teacher ninyo, sir, hindi ako makapagbukas ng Google Classroom kasi wala akong load. Kung tanggapin ng teacher nyo na wala kayong load, hindi naman kayo namamasahin ngayon. Nandiyan lang kayo sa bahay nyo. Di ba? O kaya hindi po totoo na mas mahirap ngayon kaysa noon.
Mas magasto ngayon kaysa noon. Hindi po. Ang totoo, yung pandemic kaya, nakakatipid ng tao eh. Hindi nakakalakot sa eh. Ha? Ewan ko lang ha. Kasi ang alam ko, 50 pesos lang ang kailangan mo. Makapag-klase ka na ng 3 araw sa ano mo. Sa klase mo. Next, schedule of examination. O, para sa mga parents. Sabihan nyo na rin parents ninyo. Ang prelim natin sa second sem, sa February 18 to 20, 2021. Okay? I-schedule ninyo. Okay? Kasama ito sa ginagawa dapat ng mga estudyante. I-inform niyo ang parents ninyo na mama, kung sino man nagpapaaral sa inyo, tita, kuya, tito, ito pong schedule ng examination natin. Kaya yung mga tito-tita natin, nahihirapan din naman pag-dispone. Bakit? Sino-surprise ninyo. Kung kailan bukas na yung exam, saka kayo nagpaparamdam. O, pag alam nila yon, napaghahandaan din talaga yon. O, sabihin nyo ha, kasi bihira kayo pumunta ng school, kaya hindi natin ito nasasabi sa inyo. Okay? Midterm, April 1 to 3, 2021. Sabihin nyo na rin sa parents nyo. Ang pagitan ng dalawang examination na yan, 6 weeks po yon. Halos 1 kalahating buwan. Ha? May enough time tayo para makapag-ano ng pang-tuition. Finals, May 13 to 15. Ibig sabihin, hanggang May 15 lang ang klase natin pag nag-start tayo ng January 11. O, di ba? Ang ganda. Please lang. Sige yan. Okay. Next. Yung graduation sa mga fourth year. May mga fourth year ako nakikita dyan ha. Malapit na po yun. May 22, 2021. Ayun ang graduation ninyo ha. Mag-pray kayo na magagawa natin yon sa school. Or else, gagawin ulit natin virtually ang graduation ninyo. Okay. I-add ko lang po ha. Doon sa second sem na classes, mag-uniform kayo kapag mayroon tayong face-to-face classes. Okay? Complete uniform. Wala na po tayong civilian doon. Pagpapasok ka ng Monday, mayroon tayong uniform pang Monday. Pagpapasok ka ng Tuesday, mayroon tayong uniform pang Tuesday. Ganon din sa Wednesday and Thursday group. Kung sino man yung ma-assign doon sa Wednesday and Thursday. Susundan natin yon. Yung Monday, skirt. Okay? Yung Tuesday, slacks. Sa babae, ha? Pag Wednesday, skirt naman doon sa second group. Pag Thursday, slacks. O, sa lalaki, gusto nyo mamili doon? Wag na. Nakapulo kayo, tsaka nakapants. Wala na po tayong civilian, ha? Kasi, baka magka-problema pa tayo sa mga checkpoint kung hindi tayo naka-uniform. Pupunta kayo dito sa school, sa sentro, magkaklase kayo, tatanungin kayo doon. Anong gagawin nyo? Magkaklase po. Ba't hindi kayo naka-uniform? Di ba? Kaya dapat naka-uniform tayo. Yun ang katunayan, pupunta tayo ng school. At kapag nandoon tayo sa lapatsahan, naka-uniform tayo, talagang bubuliin kayo doon. Okay? Yung ID ng first year, available yun dito sa school. Totoo, matagal na ito nandito sa school. Wala pong bayad yon. Yung iba nagtatanong kung may bayad daw. Wala pong bayad. Yung handbook ninyo, may nakapost na tayo doon sa RGCC page. Mayroon din nilagay si Sir Lloyd sa RGCC website. Pero may available tayo na printed dito sa opisina para doon sa mga first year. Doon naman sa graduating students, pag wala kayong actual na gagawing practice teaching ngayon, kasi ang alam ko, sabi ni Ma'am Briones, hanggat walang bakuna sa COVID-19, hindi sila magkakaroon ng face-to-face sa public school, sa elementary and high school. Okay? Ang target nila ng IETF, magkakaroon lang ng bakuna sa
last quarter of 2021. O di tapos ng second sem. So there is a possibility na hindi kayo magkakaroon ng actual na practice sa actual na classroom. Sa classroom talaga ng public school or private school man. Elementary or high school. Kaya, advice ko sa inyo, kung wala tayong magagawa practice sa second sem, pero hindi ibig sabihin, wala kayong gagawin. Ang tinutukoy ko ng actual na pag-practice doon mismo sa cooperating school natin sa South and North, sa Bulan National High School. Kung wala tayong ganon, hindi na kayo magpapagawa ng uniform. Okay? Hindi na kayo magpapagawa ng PT uniform. At kung dati pa, kung ako lang tatanungin ninyo, mas mabuti nang hindi na magpagawa ng PT uniform. Gamitin natin yung school uniform. Kaya lang, marami sa inyo at halos lahat sa inyo gusto talaga na magkaroon ng bagong uniform kapag nag-practice na. Wala namang masama kasi kayo naman magbabayad. Okay? Wala namang masama. Ngayon, kung hindi magkakaroon ng actual in-person na practice talaga, advice ko, huwag na kayong magpagawa ng PT uniform. Mahal. Sayang ng kasi kasuhin nyo na lang yung sa nyo. Pero magkakaroon pa rin kayo ng practice teaching sa ibang form naman. Okay? Sasabihin na lang natin sa iyo kasi magkakaroon tayo ng workshop or seminar tungkol doon sa bagong format ng pag-practice. Okay? Paano gagawin yan? By the way, doon sa internet problems or connectivity, ang sabi ko sa teachers ninyo, kung totoo na ang estudyante talaga, alam naman natin nagsasabi ng totoo. Yung nagsasabi ng totoo na nagkaroon ng problem sa internet connection, yun yung bihira at napakabihirang umabsent sa online class. Totoo ang sinasabi nun. Talagang emergency siguro talaga or anuman. Pero yung napakahirap hanapin sa online class at saka magsasabi walang internet connection, yun yung sinungaling. Di po totoo yun. Okay? Gumawa kayo ng paraan. Kung paano nakagawa kayo ng paraan pumunta sa school nung karoon pa tayo ng face-to-face classes 2019-20, kahit malayo, kahit sa Matlog ka, nakakapunta ka dito sa RGCC para magklase in person, ginagawa natin, mas malapit na siguro yung internet doon sa barangay ninyo. Ano ka ng barangay na may internet? Di ba mas malapit? Ba't hindi natin magagawa? Doon sa Matlog, halimbawa, hindi naman lahat ng lugar sa Matlog walang internet. Ba't hindi mo mapuntahan yung barangay or area na may internet? Malayo kasi sir ba't nakapunta ka ng RGCC? Di ba, ang labo? Gawin nyo ng paraan kasi part talaga nun. Ganun talaga ang buhay ng estudyante ngayon. Huwag na natin ikumpara yung sa dati. Huwag natin ikumpara sa dati. Kung ang dati, nagkaklase ang mga estudyante, karabaw ang sinasakyan. Ngayon, di motor na. Bago na. Tandaan natin yun gumawa tayo ng paraan kapag online class tayo sa second sem pagdating doon sa internet. Part na po ng pagagastusan natin ang internet connection. Gumawa tayo ng paraan. Gagawa tayo lahat ng paraan. Ginagawa ng school ng paraan para doon. Available ang teacher natin pagdating sa online class. Lagi silang may signal. Kasi hindi naman sabihin nyo sa amin, kung ang teacher niyo nagpapaalam sa inyo, hindi ako makaklase ngayon kasi wala akong signal. Sabihin nyo sa amin. Wala naman sigurong gano'n. Sila, nagagawa nila yon. Lagi silang may signal para sa klase nila. Okay? Sa mga fourth year, kung kulang kayo ng requirements, patawarin niyo ako patawarin nyo kasi matagal-tagal na po na hinahanap namin yung mga requirements. At totoo, konti naman lang dyan ang may problema pa.
konti na lang. Okay? O kung may tanong kayo, sasagutin namin. Sir Lloyd, thank you. Okay po. Ayan. Thank you very much, Sir Pel, for the very informative key informations that you have given us. And for some who have just tuned in, again, mapapanood niyo ito sa our Facebook Live, Facebook video. You can also watch this on our YouTube channel. And this would also be shown sa ating website. And just a keynote sa sinabi ni Sir Pel kanina, ang sabi niya kanina sa ating mga estudyante, kung hindi kayo mag-enroll, huwag kayong pumunta sa school. And that is a plus. And then I would also suggest sa ating mga students, pag pupunta po kayo ng school, huwag po kayong tumambay sa labas. Hindi po tambayan sa labas. Especially, nakitang-kita kayo sa CCTV. And pag nakita namin na nakukumpulan kayo, hindi kami magdadalawang isip na tawagin ang attention ninyo and tumawag ng pulis para kayo ay ma-disperse. Kasi ayaw din namin na mapahamak ang eskwelahan just because kayo ay nagkwentuhan sa labas, nangungumustahan. You can do that virtually and online. And if you have other questions na gusto niyong i-direct kay Sir Pel, just type in sa ating comment box, sa ating chat box. We would read all of those questions. I will be reading them to you, for you rather. I would be reading them for you, and Sir Pel would gladly answer all of those questions for you. We will wait for that on the second part of our orientation procedures. Now, on a lighter note, kung kayo po ay pupunta sa eskwelahan and you would do transactions and whatever, please be guided sa ating rules, RDCC rules, policies, and guidelines when it comes to COVID-19. And when we have strategically placed tarpaulins for your guidance, meron tayong tarpaulins for your guidance sa ating gate, sa when you go inside the library, sa ating registrar's office, and sa hallway ng ating eskwelahan. And some of those guidelines ay nakalagay na you have to register upon entry in our campus. That is a must. And you have to use the disinfection station. Gamitin nyo yung foot bath na nandoon sa ating guard and use the hand sanitation, non-contact hand sanitation with the alcohol. And always wear your face mask. If you can also wear face shield, that would also be additional protection for you. And just in case na kayo ay umubo or humaching, use your handkerchief. And pag kayo ay face mask na, huwag niyong tatanggalin yung face mask niyo and then just for you to sneeze or to cough. Diba? Huwag niyong tanggalin. Let it stay that way. And always wash your hands regularly. And when you enroll, please always observe social distancing. And after the enrollment or any transactions that you will do here inside the campus, please exit immediately. Huwag na pong tumambay sa loob ng eskwelahan. And just a keynote, pag kayo ay pupunta dito sa eskwelahan at kayo ay estudyante, please bring your own ballpen. Marami pong pumupunta dito sa eskwelahan, mag-enroll, wala pong dalang ballpen at manghihiram pa sa admin or sa kaklase. Huwag po. Kasi by the transmission of that facility or that object, nagkakahawaan po tayo. So, again, bring your own ballpen. Now, on the other side, ayan, meron tayong question. Yan. Now, on the other side of the coin, tomorrow, we will be celebrating our Teachers' Day. That would be November 27, and that would be spearheaded by the Central Student Council, headed by their president, Ms. Joyce Padernos. And some of the games na active so far online, we have their song competition, they have the essay writing, they have the poem writing, slogan making, poster making, spoken word poetry, and they also have TikTok. They have set guidelines and regulations with this game, and they would also go live tomorrow
they would also be on Facebook Live and on Google Meet. So I hope everybody will participate on the Teachers' Day celebration, which would be the theme for tomorrow's celebration is Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. So, and if you also have a message for our teacher, you can also write messages, simple messages on our Facebook Live. Alright? So, meron ba tayo mga questions dyan, Ma'am Stephanie and Ma'am Rogeline? Wait lang. Meron, sir. Alright, can I have them? May naghapot ko din si Princess Hachero. Okay. Sir, ask ko lang po yung about sa discount po ngayong first sem na po ba maa-avail? Discount sa alin po? Ngayong first sem daw po. May discount po. May discount kayo ngayong first sem. Pahabit mo ngayon. Pagbayin ninyo ng kailang kapag exam ninyo. Kung ano man yung ano man discount, pahabit nyo ngayon. Kung may discount kayo, halimbawa, may brother kayo or kayo, may discount kayo. Kung honor student kayo, mahabil nyo ngayon. Kasi ang ini-expect ng iba, nakakabil yung discount sa prelim pala at sa midterm. Kaya pinapabawas na nila yung discount. Yung discount po, hindi po ninyo ipabawas at sasabihin niyo sa office na total may discount ako ma'am, hindi na siguro yung 1,000. Hindi po. Sinisingil kayo doon sa bayaran nyo, hindi po doon sa discount. Halimbawa, 8,000 ang tuition fee. May discount ka na 2,000. Okay? So 6,000 lang dapat mong babayaran. Hindi ka naman sisingilin ng school ng 8,000. Kaya ang babayaran mo is 6,000, tig 1,500 kada payment mo, di ba? 1,500 sa down payment, 1,500 sa prelim, 1,500 sa midterm, 1,500 sa finance. Yung 6,000 yun. Huwag nyo sasabihin na, ma'am, pili po tabi, 500 lang ang i-down ko. Total, may discount ako na 2,000. Hindi gano'n. Hindi natin ipang down yung discount. Okay? Ang discount, naabil lang yun upon for payment of tuition fee. Doon na sa pinakalan. Okay? Mayroon pa po, sir, hapon. Sige, go ahead. Si Rupa May Duhilio. What if po kung matransfer po sa ibang school niya na second sem, may requirements po ba na kailangan kunin para makatransfer po? Okay. Pwede kayong kumuha, pag nag-transfer kayo sa ibang school, kukuha kayo dito ng honorable dismissal at saka certificate ng subjects na nakuha niyo dito. Para pagdating nyo doon sa pupuntahan yung school, magre-request sila sa amin ng transcript. Okay? At yung certificate naman ng subjects na nakuha ninyo, gagamitin nila for evaluation para hindi nyo nauulitin yung subjects na kukunin nyo doon sa ibang school. Ngayon, makakakuha ka lang ng honorable dismissal sa RGCT kung wala ka ng bayaran. Pangalawa, kung naibigay mo na rin dito sa RGCC ang mga requirements na hinihingi sa'yo, kagaya ng Form 138 or Form 137, permanent record, o di kaya kung transfer ka, nandito na yung transcript of records mo. Kapag wala yon, hindi ka pa rin makakakuha ng honorable dismissal para maglipat sa ibang school. Nasa ano lang naman, nasa 100 plus na naman bayaran mo kapag kukuha ka ng honorable dismissal. Kasama na ang bayad doon sa transcript na ipapadala namin sa school mo kapag nag-request na sila. Okay? Ano ba? Si ano ba po? Gubrin Jonathan. Okay? Sir, good morning po. Sir, may tanong ko lang po kung walang pagbabago sa schedule ng PE kasi nag-focus lang kanina sa MWF, PPH. Maraming salamat po. Wala po. Opo. Ang pagbabago lang ngayon sa PE classes natin na Saturday, kapag magkaroon tayo ng limited face-to-face, 1 hour lang po. Unlike before, 2 hours. Ngayon, 1 hour lang. Pero kung online, 2 hours pa rin tayo magkaklase sa Saturday classes natin na PE. May hapot pa din sir. Okay. Si Tricia Miranda. Sir, ask ko lang po, yung dinown po
pala ng enrollment ng first sem, saan po yun ibabawas? Yung dinaon po, Ng first sem daw. yung dinaon niya. Ano niya, saan ka bawas? Kung di daw ibabawas. Hindi, dato na, hindi babawas yun sa bayaran sa Surico. Siyempre, sa bayaran. Di ba ba? Inawas na po yun. Ang katunayan, andun po nakasulat sa student copy nila. Di ba? Meron silang assessment doon. Total fees minus down payment remaining balance. Yan nakalagay yun doon eh. Siguro hindi nyo tinitingnan yun. Tingnan nyo po yung student copy ninyo. And by the way, pag nagbayad kayo ng tuition fee, always present or bring your student copy. Okay? Para mabilis tayo. O ano pa? Si Mac Darrell Diul. Okay? Good morning po, sir. Ang makakaabil po ba ng discount yung honor student po ngayong college or honor student noong senior high school? Sa senior high school po, kasi wala po tayong honor student pa ngayong college. Wala namang first year na pag nag-second year, first honor, di po ba? Kaya wala po. Ang honor student po, nagsimula po siya nung mag-enroll siya dito kasi honor student siya sa senior high school. Kapag with high honor siya, 25. Pag with honors, 20. Pag hindi niya na-meet yung grades requirement sa school, yung qualification na dapat niya i-maintain na grades, madi-disqualified siya, mawawala po yun. Halimbawa, nagkaroon siya ng below 80 kasi disqualified yun. Ang totoo, pinakamababa siguro parang 83. O below 83, madi-disqualified ka. I'm referring to final grades. O yun, pag next sem, tumaas uli ang grades mo, puro line of 9. Hindi na rin mababalik po yun. Kasi na-disqualified ka na eh. Ang punto doon, dapat hindi ka magkakaroon ng grades na below 83. Yun ang punto doon. Pag nagkaroon ka doon, kahit mataas pa yung susunod mo na mga semesters na grades, disqualified ka na sa punto. Okay? Ano po yun? Yung iba kasi akala na ibabalik sa kanila yun. Ang purpose na pagbibigay ng discount at pagbibigay ng requirements sa grades para maging consistent na sa lahat ng performance mo sa school. Okay? Ano pa? Routine. Donald Rapid. Sir, may ask about sa minimum ng pwede down payment. Kung pag-usapan natin dito, natural, 1/4 ng total fees mo ang mabayaran mo. Ngayon, tungkol naman doon sa pakihoron, doon na lang kayo pakihoron sa cashier, okay? Pagbibigyan kayo kasi mayroon namang pinagbibigyan talaga sa pagbayad ng down payment. Yun yung mga estudyante na kapag nakikita mo yung regular na pagbayad ng tuition fee, walang hindi pumapalya. Okay? So, binibigyan ng chance o binibigyan ng na bakuron. Pero kung nagsinungaling, nag-promise na magbabayad ng ganito, pero hindi naman sinunod, wala na pang huron-huron kasi ano mag-ihuron natin, hindi ka naman nagsasabi ng totoo. Okay? Pakiusap na lang sa cashier po tungkol sa hinihingi nila na na mabulo sa down payment. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, 1/4 po ng total fees na dapat bayaran. Ano pa? Sir, sa Facebook po may naghapon. Okay. Si Mary Grace Gataselo po. Mary Grace Gataselo po pala. Sabi po niya, good morning po. Ask ko lang po kung pwede po bang manghingi muna ng Xerox copy of white form po para sa scholarship ng LGU. Salamat po. Xerox copy ng white form. Ganito po yun. Hindi kasi napapahalaga ng mga estudyante yung white form, yung copy nila. Hindi po ang copy ng school kasi doon sa copy ng school, ang mga nakalagay lang po doon, pangalan ng mama mo, papa mo, number mo, address mo. Ang hinihingi po na form ng mga nag-sponsor doon, magbibigay ng scholarship sa inyo, halimbawa LGU, ang hinihingi po na kopya
Yung nasa inyo, student copy ninyo, nakalagay kasi doon ang subject na kinuha mo, pati yung assessment mo. Ibig sabihin, yung mga bayaran mo sa school. Yun ang gusto nilang makita. At saka doon, nakalagay yung approve ng enrollment mo. Wala po dito sa registrar's copy, yung kalahati na natira sa atin. Wala po yun doon. So, kung hinahanap po yun ng LGU, o kung MSWD man, nag-sponsor, nandun sa inyo. O, yun ay pasirox ninyo at yung ibigay nyo sa kanila. Hindi yung babalik kayo sa school, hihingi kayo ng photocopy ng white form dito. Hindi po ito. Iba pong itsura nito at iba yung sa inyo, ang sa inyo po ang hinahanap. Ha? Kaya, ngayon, simula ngayong semester, itago ninyo ang student copy ninyo. Kung mag-apply kayo ng mga financial assistance sa iba-ibang mga agency, photocopy lang ang ibibigay ninyo. Kung ayaw nila ng photocopy, ipa-certify nyo sa school ang photocopy na hawak-hawak ninyo. Basta huwag nyo i-surrender yung student copy ninyo. Ganun po yun. Ha? Nandiyan sa inyo yun, kung gusto, kung hihingi siya kasi nawala, hindi nga ito ibibigay sa inyo para i-photocopy kasi ang information na hinahanap ng mag-sponsor, wala dito sa student copy sa registrar's copy namin. Kaya ang ma-address mo doon, i-fill up ka ng bago form. O, i-assist ka ulit namin doon sa person na yan, kung person pa. Ngayon, mag-apply ka ngayon ng scholarship para sa second step. Paka-enroll mo, itago mong mabuti yung student copy mo. Ano po ha? Ano pa? Pwede pa po, sir. Hali po kay Jerry Reyes. Sir, good morning po. Ang paglipat po sa major, papaano po ba? Like from English major po to math major. English major to math major. Opo. Okay. Doon sa dalawang course na yan, medyo hindi advisable na lilipat ang English major sa math. Kasi una-una, third year lang po yung math natin ngayon. Okay? Siguro first year ito. Hindi na wala pong tiyak na mabubuksan po ang major in math first year kasi hindi po nami-meet nila yung minimum requirements or number of students na dapat mag-enroll sa isang program. So medyo konti at hindi lang yon. Minsan, nami-meet na nila. Halimbawa, pinaka-minimum is 25. Pero after several weeks na classes, ayun na, nagbago ng isip. 16 na lang natira. May mga ganun eh. So, kung may first year na plano mag-major in math, hindi ko sure kung magkakaroon tayo ng major in math sa second set. What else? Hali po, sir, kay John G. Escalona. Opo. Yes. Sir, pwede po ba i-extend ang pagpasa po ng FS? Ayaw po, nakausap ko na po ang mga kaklase ninyo, iba yung kaklase. Dahil sa nagkaroon tayo ng problema sa availability ng mga FS books, kakausapin ko teacher niyo, pagbibigyan kayo ng enough time para makapag-ano doon. Don't worry. Basta ang problema, hindi natin na-control o hindi natin hawak ang bagay na yan. Pagbibigay tayo ng lagi ng konsiderasyon sa lahat. Lalo na kung ang school medyo nagkaroon ng problema, hindi na i-purchase yung mga na yan dahil sa pandemic tayo, nahirap po, napakahirap. Expect na hindi namin ilalagay lang sa alanganin na. Kakausapin ko bukas po, teacher ninyo sa FS na i-extend ang deadline na hinahanap sa inyo. Total, mayroon pa namang second sem tayo, di po ba? Wala namang masama. May hapot ako din sir. Okay? About sa discount. Oh. Sir, ask ko lang po ulit, kung with high honors sinong high school at alumni ang mama, ma-avail po ba ang dalawang discount sa tuition o isa lang po sa dalawa? Thank you po. Ma-avail po yun. Siyempre, ang sa high honors or with honors, 20 or 25 yan, plus 5% doon sa mama mo na alumna sa RGCC. So magiging, halimbawa, with high honors,
So 25 plus 5 para doon sa kay mama mo na graduate sa RTCC. Okay, ngayon, kapag na-disqualified ka sa grade, okay, na-disqualified ka sa grade, maalis mo yung 25. Ang matitira na lang sa iyo na discount, yung kay mama mo. Babalik mo yung kay mama mo sa 10%. 5% na kapag mayroon kang iba. Pero kung solo na lang yun na discount, kay mama mo na lang kasi na-disqualified ka sa grade, 10% po discount. Lahat po ng graduate dito sa RTCC parents, may discount kayo na 10%. At hindi po yun nawawala. Okay, hindi po yun mawawala. Wala pong qualification doon. Yun yung binigay ni Sir Gary. Talagang ilan ni Sir Gary yun. Wala pong, hindi po maaalis yun hanggang sa makatapos kayo. Ano pa? Niya po to po sir, si Tisha Miranda. Okay. As po ni Jonalyn Agustin, about po sa PSA, kung kailan daw po ba makapagbigay ng agad or pwede pong i-follow up. Sabi ko kanina, upon enrollment ngayon, second set, kung po pwede, maibigay na po yung sa PSA na yan. Okay? So, yun naman sa PSA, pwede naman ano yun eh, pwede naman bigyan ng palugit ng mga first year, second year, okay, or third year man. Ang PSA po, kailangan po talaga ng fourth year ngayon. Sa first year po, ang kailangan, ang card nila sa high school, o di kaya, yung 4 month antecedent. Yun pong kailangan ng first year at second year at ng third year. Ano ba? Si John Britt Carascal. Good morning po sir. Kung pwede pa po ba makakuha o makapasukat ng PE uniform of RGCC? Hindi po kasi ako nakuha. Salamat po. Hindi pa nakapasukan? Siguro. Matatapos na lang tayo. Anyway, okay lang. Wala naman tayo face-to-face classes. Ganito po ngayong enrollment, magpasukol ka mo kasi pag nagkaroon tayo ng face-to-face, marirequired kayo na mag-uniform. Di ko ba? O ngayon, baka sa isipin ninyo, so, once ko na lang gagamitin yun, sir, yung PE uniform ngayon. Kasi, second sim ko na lang magagamit. Hindi po, kakausapin ko sa Sir Odivan na maski sa PE3 at saka sa PE4, yun din ang uniform nila sa PE para hindi na paulit-ulit ng paggawa ng PE. Okay? Yung mga first year, magpagawa ng uniform at yun na yung uniform ninyo hanggang matapos ang PE4. Okay, let's have one last question para kay Sir Pel. Ano po, halik kay Sheena Folier. Sir, pwede po maghapot kung kailan po pwede na ma-release ang ID. Sa naghapot kami kung pwede na magkuha, di pa daw po kasi wala pa ang studentahan mo. Ganito po yun, nakausap ko na rin yung staff. Ang totoo, yun sana ang plano nila para sabay-sabay na. Pero kung napakahalaga po talaga ng ID ko ngayon kasi meron nag-apply ng financial assistance. Hindi po. Ayun mismo. Hindi na po. Sabihin nyo lang, punta kayo ng opisina, sabihin nyo po, ma'am, baka mauna lang muna yung ID kasi importante po. Maghahanap pa siya ako ng tuition fee. Ibibigay naman sa inyo yun. Pero kung sasabihin nyo lang, sir, hindi ko na makuha yung ID, sasabihin natural nila na sabay na lang namin sa student handbook. Sabay na lang namin sa pagpa-enroll nyo para pabalik-balik dito yung estudyante. Yun nasasabihin nila. Pero kung napaliwanag ninyo kung gaano ka-importante kayo naghahanap kayo ng ID, ibibigay po ng opisina yun. Naintindihan nila yun. Okay? Ano ba? Ano na? Alright. For those na may mga tanong pa para kay Sir Pel, we would request after our virtual orientation, maglalabas kami ng form for you to fill up and then ibibigay namin yan kay Sir Pel and most likely, we will try to answer that question for you. Just a quick rundown and summary of what we had transpired for this morning.
We have tackled some of the agendas like enrollment period, the schedule, the requirements, the procedures, our tuition fee, and the withdrawal of students. We have also tackled um, informations on the opening of classes, the different modalities that we have, and the schedule of examination for our prelim, midterm, and finals. And of course, let's not forget the information for our graduation for the fourth year, which would be on May 22, 2021. And we have also informed everybody of our health protocol pag kayo po ay pupunta dito sa eskwelahan. With hundreds of attendance sa ating Facebook account because we're doing this live, and also on our Facebook, on our Google Meet, which I have recorded, we have at least 97 participants. At this point, we would request everybody to please open your cameras because we will have a photo opportunity for our documentation, and si Ma'am Stephanie would capture those moments. Tayo po ay nag-virtual orientation today, the 26th of November. Darrell, magdamit ka. All right, Ma'am Stephanie, ready when you are. Opo. Okay, everybody smile. Okay na po. All right. Now, to close this very momentous occasion for our orientation for the second SEM, we would like to thank first and foremost our President, Attorney Gary De Castro, for allowing this to happen, Ma'am Leila Juan De Castro, our Vice President for Operations and Corporate Treasurer. We would also like to acknowledge Ma'am Esmeralda De Castro, Academic Affairs, Dr. Antonio Dipad, our Dean, Ms. Valentina Herona, our Guidance Counselor, Ms. Lily Echeverry, our Chief Librarian, Lydia Guardian, our Head Librarian, and of course, our charming and handsome Administrator, Mr. Leonidas Pelingon. Thank you very much po, sir, for giving us, for shedding us light sa ating mga estudyante when it comes to enrollment, different kinds of modalities, and shedding us light sa ating mga magulang na dapat alam din ng mga magulang kung ano ang dapat ginagawa ng kanilang mga anak, and dapat alam din ng guardians kung ano ba ang ginagawa ng kanilang mga pinag-aaral ng mga estudyante. At this point, our technical committee behind me are Ms. Rogeline Gueta and Ms. Stephanie Crisita. Thank you very much. Any parting words po, sir, before we close this event? Thank you, Sarah. Medyo maganda naman na nagkausap tayo ng mga estudyante dahil sa hindi na tayo nagkita ng halos mag-isang taon na po. Oo, kaya pinilit natin magkaroon ng virtual na or online orientation. Salamat at may mga parents na nakikinig. Sana hindi na kami nagkulang magpapaalala sa lahat ng mga parents. Tanungin niyo ang mga anak ninyo kung ano talaga ang oras ng klase nila. Kasi meron po talaga mga estudyante na nagpapaalam sa inyo na may pupuntahan silang klase, pero ang totoo, wala pong klase sa school. Okay? Kapag ang estudyante nagpapaalam ng very open sa inyo, na pupunta daw ng Las Palmas o ng airport, may mga ganun na paalam eh. Tinatanong sa akin ng mga parents, totoo ba na lagi kayong may PE sa airport? Eh, wala naman po talaga. So, ibig sabihin, yung mga anak natin, hindi nagsasabi ng totoo, nagpapaalam sa atin ng maayos. Hindi po namin gagawin sa school na papuntahin ang mga anak ninyo na hindi talaga namin kailangan. I-inform namin kayo ng maayos. Kaya, magtaka kayo kung lagi na lang nagpapaalam yung mga anak ninyo, mga parents, ha? Nililinaw natin ng maayos ito kasi alam ko may mga parents na nakikinig. Pati sa ambagan po, wala pong ambagan sa school. Okay? Hindi po kami nagpapayag na lagi may ambagan. Doon sa mga first year na medyo nabanggit ang tungkol dyan na Central Student Council fee, hindi po yun sa school. Sa inyo po yun na student body. Para po sa inyo yun. Hindi po dumadaan nyo sa kamay ng school yung mga sinasabi niyo Central Student Council fee. Sa inyo po yun. Wala po kami ano doon. Okay?
sinabay lang namin sa pagbabayad ng tuition fee, pero hiwalay po na receipt yun. Hiwalay din na table nila. Okay? Sa grupo nyo po yun. Huwag nating mamasamain na para pag ang school ay nagkukulikta na kung ano-ano. Wala po nun sa school. Kung ano lang po nakalagay dyan sa student copy ninyo, na assessment, kung magkano lang po yun, hanggang doon lang tayo mag-uusap. Okay? Hindi po namin gagawin na at the middle of the semester, bigla kaming may inject doon na amount. Wala po mangyayari gano'n. At yun po, advice po sa amin, nung may-ari ng school, si Atty. Gary Di Castro at saka si Ma'am Lai po, kung ano lang talaga, yun lang po. Kaya nga, pinapaliwanag din namin ng maayos kung paano ninyo babayaran yung tuition fee. I-regulate nyo pagbayad ng tuition fee para magaan. Hindi po sinabing, magbabayad lang po kayo kapag prelim exam na. Hindi po. Hindi po kayo magbayad weekly kung gusto ninyo para magaan ang pagbabayad ng tuition fee. Hindi kayo nasusurprise pag ganun kalaki ang babayaran niyo pagdating ng prelim, midterm at saka finals. Hindi naman. Pakunti-kunti eh. Di po ba? Para huwag naman nahihirapan ang parents natin. Okay? Yun, ha? Alright. Weekly po. Opo, maraming salamat, Sir Pel, for again shedding light sa mga informations na yan. And before we go, let me also acknowledge the different organizations that participated on our orientation, such as Central Student Council, the Performing Arts Group, the Rover Publication, DEO, SNF, and SEP. Again, guys, thank you very much for joining. And if you had missed some of the information here, you can always watch this live on our Facebook. And again, this is being broadcasted sa ating YouTube account and sa ating website, which is rgcc1950.weebly.com. And again, do not forget to answer the survey. If you still had questions, you can write that on our survey, which will be posted later at the end of our orientation. Again, good morning to everybody. We started early as 9 in the morning, and today it is already 10:39 to be exact. I hope you had your breakfast. I haven't got mine yet. After this, definitely I will have my breakfast. All right. Again, thank you very much, Sir Pel, Sir Gary, Ma'am Lai. Thank you very much for this opportunity. Again, my name is Lloyd Rodriguez. I am your host and moderator for today's event. Goodbye, everyone, and God bless. Goodbye, sir. Thank you. Bye, Sir, thank you. Bye-bye, Bye, sir. guys. I hope to see you soon. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye-bye. Bye, sir. Mag-almusal na, mag-almusal, mag-aral,